Ang kwentong ito ay naganap noong taong 1452 ng Dayan Dynasty, sa Jielu County, Zhejiang Prefecture Forjian Shop. Dito ay makikita natin ang isang matabang lalaki na masyado ang galit, dahil ang wok flip ang teknik umano na pinag-ubusan niya ng hindi mabilang na araw at gabi para mabuo, ay pinagtangka ang nakawin ng binatilyo, at sinipa nga niya ito palabas. Ngunit matapos bumagsak ang binatilyo mula sa pagsipa ng matabang lalaki, ay agad itong bumangon at lumuhad sa kanyang harapan, at dito nga ay tinawag niya ang matabang lalaki bilang head cook's son. Agad na din siyang naiyak habang sinasabing nagkamali siya, ngunit hindi na daw ito mauulit panguli, pero hindi naman napawi ang galit ni head cook's son sa paghingi niya ng tawad, kaya naisip ng binatilyo na alam na niya ang sunod na mangyayari. At tulad nga ng madalas niyang nararanasan, ay nakatanggap siya ng pananakit mula kay head cook's son, gayunpaman ay patuloy pa din naman sa pagmamakaawa ang binatilyo, habang sinasabi na hindi na siya uulit pa sa kanyang ginawa. Sunod ay tinawag nga ni head cook's son ang iba pang mga tagapagsilbi, upang sabihin na kailangan nilang magmadali, dahil ang masters umano nila mula sa front yard ay malapit ng magising, at kung maaantala nga daw ang kanilang almusal, ay tiyak na hindi lang sipa ang kanilang aabutin. Maliban doon ay sinabi nga din ni head cook's son, na kailangan nilang tularan si Niu Gue, dahil kahit kahapon pa lamang siya nagsimulang mag-ensayo, at kahit pananatili siyang nakatayo ng buong gabi, ay hindi niya nakakalimutang gawin ang kanyang mga gawain, hindi tulad nilang puro mga walang kwentang basura. Masusunod po wika naman ng mga tagapagsilbi, habang ang ating bida naman ay palihim na lumayo sa lugar, pero agad nga din siyang napansin ni head cook's son, at tinanong kung sino ang nagsabing makakaiwas na siya sa kanyang kaparusahan, sabay tanong din kung bakit nakatulala at parang poste lamang siyang nakatayo, at kung nais nga daw niyang makakain ay kailangan na niyang kumilos. Samantala matapos namang makapagbuhat ng mga panggatong ang ating bida, ay sinabi nito na bukas na ang pinakahihintay niyang araw, kaya naman kailangan na muna niyang tiisin ang lahat ngayong araw. At pagsapit nga ng sumunod na araw, ay binigay ang kanyang sahod na 30 copper coins para sa mahigit isang buwan na trabaho, kasunod ng paalala na kailangan niyang bumalik bago lumubog ang araw, dahil pag napag-abutan siya ng gabi sa labas, ay ituturing na umano itong 2 araw na leave o pahinga, kaya wala na siyang magiging pahinga sa susunod na buwan. Kaya naman paglabas nito ay masyado ang kanyang tuwa, dahil mahigit isang buwan na mula nang huli siyang makadaan sa tarangkahang ito, pero sa wakas nga daw ay makakapagpahinga na siya, at makakaalis ng pansamantala dito sa forging shop ngayong araw. Agad na din siyang nagtungo sa bayan upang mamasyal at mamili, dahil ayon sa ordination ceremony na nakita niya mula sa kalahating scroll ng Taoist scripture, ay kailangan niya ng 5 klase ng hayop bilang alay, ngunit dahil sa masyadong mahal ang karne ng mga hayop, ay nagbakas sakali na lamang siyang gamitin ang mga dugo ng hayop, dahil ayon nga din daw sa mga sinaunang ordination ceremony, ay ginagamit din naman nila ang mga dugo ng hayop bilang alay. Sunod ay naisip nga nito, na hindi naman niya maaaring gamitin ang ox o dugo nito, dahil ayon sa kautusan ng Imperial Court, ay makakatanggap na 100 palo ang sinumang magkatay o pumatay ng mga ox, bukod doon ay makukulong pa sila ng 1.5 taon, matapos nito ay ma-exile siya sa lugar na ito. At kung tama nga din daw ang pagkakaalala niya, ay maaari niyang magamit ang mga moose, deer, elk, wolf at rabbit bilang alternatibo sa 5 iba't ibang hayop bilang alay, sabay sabi na malamang sa maaari naman sigurong ipalit ang rabbit sa ox, kaya kailangan na niyang umpisahang likumin ang lahat ng mga kakailanganin niya. Ngunit matapos nga ang kalahating araw, ay dugo ng baboy, tupa, manok at rabbit pa lamang ang kanyang nabibili, at dahil sa mahal ng mga bilihin ay naubos na ang 26 copper coins niya. Kaya naman 4 copper coins na lang ang natitira sa kanya, at pag hindi nga daw gumana ang kanyang plano, ay tiyak nagugutuman siya sa loob ng 1 buwan. At habang patuloy nga ito sa paglalakad, ay narinig niya ang patungkol sa usap-usapan na ang isang lalaki mula sa Liang family, ay nakahili ng isang spirit fish na tinatawag na oxhorn pomfret sa Jade Water Lake. Bukod doon ay hindi nga sila makapaniwala sa talento ng lalaki mula sa Liang family, dahil nakahuli pa din siya ng spirit fish. Kahit paninakaw na ni Liu Laili ang kanyang bangka, maliban doon ay halos 2 taon na nga din daw, mula nang huli nilang mabalitaan na may nakahuli ng tinatawag na spirit fish. Ang tinatawag na spirit fish ay isang makapangyarihang tonic, at ang halaga nga ng isang spirit fish ay sapat na upang makabili ang mga pangkaraniwang pamilya ng bigas na kanilang makakain sa loob ng 2 o 3 taon. Sunod ay sinabi nga ng lalaki mula sa Liang family, na ang kanyang oxhorn pomfret ay tumitimbang ng 6 na kilo, kaya naman kung wala silang kapasidad na bilhin ito,
ay wag na umano silang makipagsiksikan, pero matapos nga nilang malaman na 6 na kilo ang timbang nito, ay agad na sinabi ng isang lalaki na bibilhin niya ang spirit fish ng 12 tails. Dahil dito, ay naisip naman ng ating bida na 30 copper coins lamang ang sahod niya kada buwan, at aabutin nga daw siya ng 3 taon upang makaipon ng isang tails, kaya naman hindi niya kayang bilhin ng spirit fish na nagkakahalaga ng 12 tails, dahil mas mahal o mataas pa ang halaga nito kumpara sa mga tulad niyang pangkaraniwang tao. At habang naglalakad nga ito, ay sinabi niya sa atin na ayon sa orihinal na may-ari ng katawan niya ngayon, ay kailangan niyang lumiko sa kantong ito upang makarating siya sa kanilang bahay. At pagdating nga niya sa kanilang bahay, ay agad itong kumatok upang tanungin kung may tao ba sa loob. Sakto namang dumating din ang pangalawang kapatid niya na si Lilin, at agad nga niyang inanyayahang pumasok ang ating bida, na tinawag niya bilang third brother. At matapos nga silang makapasok, ay agad ding tinanong ng kanyang kuya kung kumain na ba siya, sabay sabi na ding magtungo na muna siya sa kanyang kwarto upang makapagpahinga, at dahil nasa trabaho pa nga daw ang kanyang hipag, ay ang kuya muna niya ang magluluto ng pagkain nila. Agad namang sumang-ayon ang ating bida, habang iniisip na buti na lang umano at hindi na ito nakipagkwentuhan pa, patungkol sa mga nakaraan nila sa buhay. Agad nga din siyang nagtungo sa likuran ng kanilang bahay, at naisip na maaari na umano niyang gawin ang plano niya dito, kaya naman agad din niyang binuhos sa lupa ang dugo ng iba't ibang mga hayop, upang makagawa ng isang circle o formation na tinatawag na 4 directions and 5 sacrificial animals. At matapos nga niyang magawa ang formation, ay sinabi nitong kinabisado talaga niya ito upang hindi siya magkamali, dahil din dito ay madali na lamang niyang nagawa ang formation, at kailangan na nga din daw niyang magsimula agad. Dito nga ay nagpakilala ang ating bida bilang si Lin Yuan, sunod ay sinabi nito ang kanyang hangarin, gayon na din ang pagnanais na protektahan ang lahat ng mga nilalang, at ang pagpapakalat sa lahat ng sakramentong kasanayan ng mga sinaunang sages. Sunod ay taimtim na itong nagdasal sa kalangitan, sa pagnanais na ipataw sa kanya ang ordination, ngunit matapos ang lahat ng ito ay napansin niyang walang pagbabagong nangyayari, kaya napapatanong siya kung alam daw kaya ng kalangitan, na hindi pa talaga niya nabasa ng 100 beses ang scriptures, o kung wala talagang nagiging isang immortal sa pamamagitan ng pagtanggap ng ordinasyon, at ang ibig sabihin nga lang nito, ay naubos lang ang kanyang pera sa walang katuturang bagay. Hanggang sa bigla nga niyang naramdaman ang matinding pressure at sakit sa kanyang katawan, matapos nito ay napunta siya sa isang mahiwagang lugar, at sa lugar nga na ito, ay nakita niya ang tinatawag na seal script. Sunod ay unti-unting nagtungo kay Lin Yuan ang maitim na aura, at matapos nga itong pumasok sa kanyang katawan, ay napunta siya sa isang kawalan, kung saan ay tila nahuhulog ang ating bida. Sunod nito ay nagliwanag ang formation, kasunod ng isa-isang pagkabali ng kanyang mga buto, at matapos ng mabali maging ang leeg ni Lin Yuan, ay nagsilbing pang-5 alay ang kanyang mga dugo, at isang system ang na-activate, kasabay ng pagbibigay ng notification patungkol sa ipinagkaloob sa kanya na first ordination. Ngunit matapos ng makapagluto ang kanyang kuya, ay nakita nitong walang malay ang ating bida, kaya naman agad siyang tumakbo patungo kay Lin Yuan, at agad na tinanong kung ano ang mali sa ating bida, kasabay ng pagsigaw nitong gumising na si Lin Yuan, sakto namang dumating din ang asawa ng kanyang kuya, na napapatanong sa kung ano ang nangyayari sa ating bida. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay unti-unti na din siyang nagkamalay, at dito nga ay tinanong nila kung ano ang nararamdaman niya, pero sinabi lang naman ni Lin Yuan na ayos lang umano siya. Kaya naman nasabi na lang ng kanyang kuya na talagang kinabahan umano siya. Ngunit muli ay sinabi naman ni Lin Yuan na ayos lang siya, at kailangan na nga niyang bumalik sa pandayan. Agad naman sinabi ng kanyang kuya, na manatili na muna siya sa kanilang bahay ng ilang araw upang makapagpahinga, dahil malamang sa masyado na nga daw siyang pagod sa pagtatrabaho, pero muli ay sinabi ni Lin Yuan na ayos lang siya, habang napapatanong sa kung ano ang nasa kanyang harapan. At hindi nga siya makapaniwala, matapos niyang ma-realize na isa itong system, patunay na dininag umano ng ancestral founder ang kanyang mga dalangin sa pagkakataong ito. Sunod ay hindi mabilang na impormasyon at kaalaman ang pumapasok sa kaisipan ng ating bida, na tila napag-aralan na nga daw niya ang mga ito dati, at sa talambuhay niya, ay ngayon lang din siya nakaramdam ng matinding pagnanais, na humawak ng patalim at sandata. Matapos nito ay muli siyang nakatanggap ng notification, patungkol sa kasalukuyan niyang antas bilang isang pangkaraniwang sundalo, at kailangan nga daw niyang mag-alay ng 1 toneladang bakal, 100 taels ng silver at 1 taels ng gold, upang maabot niya ang stage 2, na tinatawag na soldier commander, dahilan upang maisip ng ating bida, na ang founder o system na ito,
ay magiging dahilan upang lalo siyang maghirap sa buhay. Sunod ay nagpaalam na nga ito sa kanyang kuya at hipag, habang iniisip na kailangan niyang gumawa ng paraan upang magkapera, ngunit bago nga daw siya gumastos sa kanyang system, ay kailangan muna niyang subukan kung epektibo ba talaga ang cheat system na ito. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay nakabalik na siya sa courtyard ng pandayan, at matapos nga niyang makita ang martilyo o maso, ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung maituturing pa din daw ba itong bakal, dahil ang talisman nga daw sa kanyang system, ay pilit siyang pinaghahanap ng sandata habang pabalik siya, upang pasinayan ito. Hanggang sa mapansin nga niya ang kanyang mga kasamahan, dahilan upang mapatanong din siya sa kanyang sarili, kung magsisimula na daw ba ulit ang pag-iensayo. At dito ay sinabi nga ng instructor, na ang White Ape Cloak Hammer Technique, ay mayroong dalawang aspeto, at ito ay ang panglabas at pangloob na aspeto, at bawat aspeto ay mayroong tatlong kombinasyon, at pag napagkaisa nga daw nila ang mga aspetong panlabas at panloob, ay matatawag na itong kasanayan sa paggamit ng maso. Sunod ay mabilis nga siyang nagtungo kay Niu Gui, at agad ngang napasigaw sa sakit si Niu Gui, dahil sa pagpiga sa kanyang balikat ng instructor, na nagsasabing kung hindi matibay ang kanyang mga paa, ay hindi magiging ganun kabigat ang bawat paghataw niya sa maso. Matapos nito ay tinuruan nga niya ng tamang pwesto si Niu Gui, habang sinasabi na ang White Ape Cloak Hammer, ay ang core ng martial arts ng kanilang pandayan sa loob ng 200 taon, at ang teknik na ito ay may 4 na antas, beginner, proficient, minor mastery at great mastery. Kaya naman kung nais makapasok ni Niu Gui sa inner yard, at kailangan niyang matutunan ang beginner level bago matapos ang taon. Sunod ay ibinigay nga ng isang apprentice ang maso sa ating bida, at matapos niya itong mahawakan, ay isang notification mula sa kanyang system ang lumabas. Ito ay patungkol sa hawak niyang maso na ginagamit nila, upang pag-aralan ng White Ape Cloak Hammer, at matapos nga daw ma-master ni Lin Yuan ang teknik na ito, ay maglalaho o mapaglalaho niya ang maso. Agad namang sinubukan ni Lin Yuan ang paggamit sa maso, habang iniisip na hindi na siya magtataka kung bakit ang mataba o matandang yon, ay obsessed sa ordination, dahil kahit ngayon pa lamang niya nahawakan ang maso, ay ibang-iba na ang kanyang pakiramdam, ngunit kailangan nga daw niyang kumalma. Dahil pag naglaho o pinaglaho niya ang maso sa kanilang harapan, ay tiyak na pagdududahan siya. Sunod ay sinabi nga ng instructor, na ang lakas ay nagmumula sa lupa kaya naman ang magsisilbing ugat nila ay ang kanilang mga paa, at ang lakas nga daw na ito, ay kailangan nilang padaluyin sa kanilang mga hita at bewang, patungo sa kanilang balikat at mga kamay, at matapos itong makarating sa kanilang pulso at mga daliri, ay magagamit nila ang White Ape Swinging Arms Technique, habang ang ating bida naman ay iniisip lang na tila isang boxing technique ito sa nakaraan niyang buhay. Matapos nito ay sinabi nga niyang tila simple lang ang pag-ensayo nito, pero hindi nga daw ganun kadaling matutunan ang teknik nila, ngunit pag natutunan nga daw nila ito, ay sapat na ito upang makapasok sila sa inner yard, sabay sabing ilan lang sa kanila ang may desenteng pangangatawan, pero masyado nga daw manipis ang kanilang foundation, kaya naman hindi rin niya masisiguradong matututunan ng lahat ang mga pinakita niya. Agad namang inalok ni Head Cook Son ng Cha ang instructor, na tinawag niya bilang Brother Chin, pero agad na din itong tumalikod at naglakad palayo, kaya naman sinabi na lang ni Taba sa kanilang mga apprentice, na pag-igihan nila ang pag-ensayo, dahil kung hindi ay makakatanggap sila ng kaparusahan mula sa kanya. Matapos nito ay napakamot na nga lang sa kanyang ulo si Head Cook Son habang tumatawa, pero naisip naman ng ating bida na tila kaduda-duda umano ang kanyang mga mata, gayon na din ang kanyang mga kilos. At pagsapit nga ng hapon, ay sinabi ng ating bida na hindi na umano niya ito kaya pang tagalan, dahil ang stance nga daw nila ay mukhang simple lamang, ngunit nakakaubos naman ito ng lakas, at dahil sa malnourished na ang kanyang katawan, ay naisip nitong masyado ding manipis at mahina ang kanyang foundation. Sunod ay naisip nga din ni Lin Yuan, na ang mga ganap ng apprentice ay mas nakakatagal sa ginagawa nila, kumpara sa kanilang mga nasa middle yard, dahil tanging si Niu Gui na lamang ang nananatiling nakatayo pa din, habang si Niu Gui naman, ay naisip na masyado daw yatang maagang tumigil ang ating bida sa pagkakataong ito, at dahil din dito, ay naisip niyang siya pa din ang nangunguna sa lahat ng mga taga-middle yard. Ngunit pagsapit nga ng gabi, ay bumalik sa courtyard ang ating bida, at dito ay iniisip niyang ilang dosina ng maso ang nandito, kaya hindi naman na daw siguro nila mapapansin kung mawawala ang isa. Sunod ay sinabi nga niya, na kahit umano madami ang mga maso dito, ay non-rank weapons naman ang antas nilang lahat, gayunpaman ay mayroon din naman silang maliit na pagkakaiba, at karamihan nga daw sa mga masong ito, ay tanging beginner level ang kayang ibigay, habang ang iba naman ay proficient level.
Ngunit tila kakaiba nga daw ang hawak niyang maso ngayon, kaya naman napagdesisyunan na niyang ito ang kukunin niyang maso. Sunod ay nagtungo nga ito sa isang tagong lugar, at dito ay ginamit niya ang kanyang system sa maso, na bigla namang naglaho mula sa kanyang harapan. Matapos nito ay napunta ang kanyang kamalayan sa isang dimension, at dito ay naisip niyang masyadong maliit ang lugar kung saan siya nakatayo, dahilan upang maisip niyang ilang maso lang din daw ang maaari niyang ilagay dito. At matapos nga niyang itaas ang hawak niyang maso, ay biglang nagliwanag ang talisman sa kanyang system, at muli nga niyang naramdaman ang kakaiba at matinding sakit. Sunod ay napansin nga niya, na tila sa kanyang kaisipan ay patuloy pa din siyang nag-iensayo, kaya naman nasabi na lang niyang ganito pala ang silbi ng kanyang system, bukod dun ay napag-alaman nga din niya, na ang stance sa teknik na ito ay madaming natatagong detalye. At pagsapit nga ng umaga matapos magising si Niu Gui, ay matinding sakit ng katawan ng kanyang nararamdaman, dahil sa nasobrahan niyang mag-ensayo kahapon. Ngunit bigla nga siyang nagulat matapos makita ang ating bida, at agad na niyang tinanong kung bakit sobrang aga umanong nagising ni Lin Yuan, at agad na din siyang napatanong sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya tumakas si Lin Yuan at nag-ensayo buong gabi, pero sinabi naman ng ating bida na kakagising lamang niya. Talaga bang kakagising mo lang, wika pa nga ni Niu Gui, habang iniisip na mukhang hindi naman daw pagod ang ating bida, at alam na din daw niyang ang mabaho nating bida, ay hindi maglalakas loob na mag-ensayo ng palihim sa gabi, at muli ay sinabi nga nitong kakagising lang talaga niya, habang iniisip namang hindi siya mahuhuli ni Niu Gui, na nag-e-ensayo sa gabi. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay muli nang naghakot ng panggatong ang ating bida, na iniisip na kahit hindi man umano ganun kalaki ang inilakas niya matapos ang isang gabi, ay mas kontrolado naman na niya ang lakas niya ngayon, dahil nararamdaman na niya ang bawat pagdaloy ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Bukod dun ay pakiramdam nga niyang ito na ang simula ng tinatawag na martial arts, kaya naman kailangan niyang makapasok ng inner yard o inner court sa lalong madaling panahon, dahil sa lugar lamang na yun niya mararanasan ang tunay na pag-ensayo sa martial arts. Hanggang sa muli nga silang tinawag ng isa pang hambog na instructor, upang ipagpatuloy umano ang pagtuturo sa kanila ng White Ape Cloak Technique, dahilan upang maisip ng iba na magkakaroon na naman sila ng stance training, ngunit hindi naman daw ganun kadami ang binigay na pagkain sa kanila, kaya tiyak na hindi nila matatagalan ang pag-ensayo ngayong araw. Habang ang ating bida, naman ay agad na kinuha ang isang maso, at kahit pa umano isang ordinaryong maso lamang ang kanyang hawak, ay nararamdaman naman niya ang koneksyon nila, at tila parte na nga daw ng kanyang katawan ang maso na kanyang hawak, kaya naman masyado ang kanyang pagkamangha. Agad nga din nilang sinimulan ang pag-ensayo, ngunit di katagalan ay tinanong ni Niu Gui ang hambog na instructor na ito, kung gaano katagal bago maabot ang novice level ng White Ape Cloak Hammer Technique. Agad naman niyang sinabi, na ang mga may pangkaraniwang aptitude lamang, ay inaabot na ng kalahating taon bago maabot ang novice level, kaya naman sino mang makarating sa novice level bago sumapit ang bagong taon, ay personal na gagabayan ni Master Chin. Bukod dun ay sinabi nga din niyang may 18 formation ang Cloak Hammer Technique, at ituturo nga daw niya ngayong araw ang unang formation, habang ang ating bida naman ay naisip na ganun daw pala yun. At habang patuloy nga sa paglalaro ng maso ang ating bida, ay tinuro naman ng hambog na instructor kay Niu Gui ang first formation, at matapos nga itong makita ni Lin Yuan, ay napapatanong siya sa kanyang sarili, kung malapit na bang maabot ni Niu Gui ang novice level. Hanggang sa maisipan nga niyang subukan ang first formation, ayon sa mga narinig niyang turo ng hambog na instructor kay Niu Gui, ngunit hindi nga niya lubos sakalain, na ang isang pagwas-iwas niya sa hawak niyang maso, ay magdudulot ng malakas na impact at pagbulusok ng hangin patungo sa kanyang mga kasamahan, dahilan upang matuon ang kanilang pansin sa ating bida. Samantala sa loob naman ng pandayan, ay panay ang alok ni Head Cook Sun ng alak kay Master Chin, pero tinanggihan naman na ito ni Master Chin, dahil kailangan na nga daw niyang puntahan ang mga mababahong bata na kasalukuyang nag-ensayo. At matapos ngang tumayo si Master Chin, ay sinabi ni Headmaster Cook na narinig niyang magtatayo sila ng bagong shop sa Zilong Prefecture, matapos ang bagong taon, at dahil kailangang taga Zilong Prefecture din ang magbabantay nito, ay nais sana niyang magbakasakali kung maaari siyang maging bantay, pero tinanong naman ni Master Chin kung kanino niya ito narinig. Agad nga ding sinabi ni Master Chin, na tsismis lamang umano ang patungkol sa pagtatayo ng bagong shop, dahil hanggat nananatili umanong buhay si Qiu Long, ay hinding-hindi maglalakas ng loob na umalis ng Jailu City ang tagapagbantay na si Cao, sabay sabing ang lalaking yun ay isang makamandag na dragon, mula sa Divine Weapon Valley at natawid na nga din daw niya ang misteryosong ilog. Tama,
Tama ka Brother Chin, wika naman ni Head Cook Son, ngunit kahit isang chismis nga lang daw ito, ay nais sana niyang malaman kung magkakaroon ng pagbabago sa kanilang shop, at kung meron man daw, ay sana wag siyang makalimutan ni Brother Chin na agad namang tumango. Kasabay nito ay may kakaiba nga din siyang napansin mula sa mga nag-e-ensayo, kaya naman agad na tinanong ni Head Cook Son kung anong problema, pero tinanong lang din naman ni Master Chin, kung ang ating bida ba ay ang nakakabatang kapatid ni Lilin, at nag-aalinlangan ngang sinabi ni Head Cook Son na oo. Sunod ay sinabi nga ni Master Chin, na kaya na umanong gawin ni Lin Yuan ang unang tatlong formation ng kanilang teknik, at kahit hindi nga daw sapat ang kanyang lakas, ay palido naman ang kanyang galaw na tila pag-agis ng tubig, sabay sabi ding may natural siyang talento sa paggamit ng maso. Ngunit dahil sa tumalikod at tuluyan na nga ding umalis si Master Chin at hindi na pinansin pa ang ating bida, ay biglang napapatanong sa kanyang sarili si Head Cook Son, kung hindi daw kaya may galit sa kay Lin Yuan si Master Chin. Samantala pagsapit naman ng hapon matapos ang kanilang pag-ensayo, ay napansin niya ang gulok na ginagamit nila sa pagsibak ng mga kahoy, kaya naman napapatanong ang ating bida kung bakit umano niya nakalimutan ang bagay na ito. Agad nga din niyang kinuha ang gulok, at dito ay napag-alaman niyang isa itong unranked na sandata, kaya naman may tuturing ito bilang pinakamababang uri ng sandata, at karaniwan nga lang itong ginagamit sa pagsibak ng kahoy. At matapos nga niyang ibaba ang gulok, ay agad na nakaramdam ng gutom ang ating bida, at dahil nga sa maghapong trabaho at pag-ensayo, ay hindi sapat ang lakas ng kanyang katawan, lalo na at hindi naman siya nakakakain ng karne, dahilan upang maisip din niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang magkapera, dahil ang kititing ng silver coin na binigay sa kanya ng kanyang kuya, ay hindi sapat hanggang sumahad siya. Gayunpaman, ay nagtungo pa din naman ito sa tindahan upang bumili ng karne, at dito nga ay napansin niya ang gulok ng tindero, kaya naman agad din niyang tinanong kung maaari ba niya itong makita, at agad din naman itong binigay ng tindero sa ating bida. At matapos nga niya itong masubukan, ay agad niyang tinanong kung maaari ba itong ibenta ng tindero sa kanya, at kahit pa hindi alam ng tindero ang dahilan sa pagbili ni Lin Yuan, ay sinabi naman itong kung nais niya ang kutsilyo, ay maaari niya itong bilhin sa halagang 1 copper coin. At habang pabalik nga siya sa pandayan, ay panay ang pagwas-iwas niya sa hawak niyang kutsilyo, kaya naman natatakot na ang lahat ng kanyang mga makasalubong, pero sa isip-isip nga ng ating bida, ay nagkaroon na naman siya ng bagong sandata. Agad nga din niya itong dinala sa kanyang talisman, at dito ay sinabi niyang ang bone chopping knife, ay pinalitan ng kanyang maso sa weapon registry, at tila isang kasuutan nga lang daw na naalis ang maso, gayon na din ang kanyang mga kaalaman. Ngunit nitindaan naman daw niya ang lahat ng stance at formations ng teknik, yun nga lang ay nawala ang kasanayan niya sa paggamit ng maso, at maging ang tila ilang dekadang pamilyaridad niya sa paggamit ng maso, ay naglaho din, at dahil sa kutsilyo na ang kanyang hawak ngayon, ay pakiramdam niyang tila ilang dekada na siyang naghihiwa ng karne. Dahil dito ay napagtanto ni Lin Yuan, na ang pagpapalit niya ng sandata ay hindi naman ganong nakakaapekto sa kanya. Pero hindi nga daw siya maaaring magpapalit-palit ng sandata sa tuwing nanaisin niya, dahil ayon nga sa kanyang system, ay makakapagpalit lamang siya ng sandata kada 2 araw. At bigla nga itong naguluhan, dahil sa dami ng mga bagay na kailangan niyang alalahanin sa kanyang system, isa na nga dito ang patungkol sa kanyang talisman o platform ng kanyang system, na mayroon pa namang slot para sa ibang sandata, ngunit para makapagrehistro nga daw siya ng karagdagang sandata, ay kailangan pa niyang ma-upgrade ang kanyang system. At ang problema nga, ay ang 1 toneladang bakal at malaking halaga ng pera, ngunit naghihirap nga ang kanyang pamilya sa daigdig na ito. Kaya naman hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganun kalaking halaga, sabay sabing masyadong malupit ang system ng Taoist master nating Hampas Lupa. Samantala pagsapit nga ng gabi, habang naliligo si Head Cook Son ay napansin niya ang silawit sa labas ng bintana, at agad nga niyang tinawag ang ating bida sa kanyang pangalan, sabay utos na magtungo siya sa loob, upang dagdagan ang tubig ng kanyang palaigo. Agad namang sinunod ni Lin Yuan ang kanyang utos, at dito nga ay sinabi ni Head Cook Son na narinig niyang magaling sa maso ang ating bida, pero sayang, napakasayang talaga wika din niya, kaya naman tinanong ni Lin Yuan kung ano ang sayang. Pero bigla nga nitong sinabi na mayroon siyang natuklasan, at ito nga ay patungkol sa tinatawag na Fortress Bear, na mahilig umano sa martial arts, masasarap na alak at pagkain, at ang pinakakinababaliwan nga niya ay babae. Pero hindi naman alam ng ating bida kung ano ang kanyang mga sinasabi, gayon na din kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya naman sinabi ni Head Cook Son, na ayon sa chismis ay mayroong tinatagong babae ang Fortress Bear sa Chiyu District,
at kung hindi nga siya nagkakamali ay Niu umano ang kanyang apelyido, sabay sabi ding maganda umano talaga ang katawan ng babaeng yun, kaya naman kahit sino ay maaakit. At dahil nga sa sinabi ni Head Cook Son na Niu ang apelyido ng babae, ay agad na napatanong sa kanyang sarili ang ating bida, kung ang tinutukoy ba niya ay may kaugnayan kay Niu Gui. Sunod ay sinabi nga ni Head Cook Son, na ang kanilang pandayan ay naitayo mahigit 200 taon na ang nakalipas, kaya naman mayroon na din silang sinusunod na alituntunin sa pag-ensayo ng mga apprentice, pero sa mga pangkaraniwang pagkakataon nga daw, ay hindi si Qin Xiong o Master Qin ang nagtuturo ng martial arts. Ganun ba wika naman ang ating bida, na tila naisip na kung ano ang ibig sabihin ni Head Cook Son sa mga sinabi niya kanina. Sunod ay sinabi nga din ito, na sa pagkakataong ito ay isa lamang ang maaaring makapasok sa inner court, at yun na nga din daw ang dahilan, kung bakit nung nakaraang buwan ay pumasok o sumali sa middle court nila si Niu Gui, sabay tanong muli kung nauunawaan na ba ni Lin Yuan ang kanyang punto. Sa mga hindi nakaunawa, ang tinutukoy na Fortress Bear ni Head Cook Son, ay si Master Qin, at ang kamag-anak o kapatid ni Niu Gui ay ang babaeng tinatago ni Master Qin sa Chiyu District, sa madaling salita ay kabit niya ang kapatid ni Niu Gui, at ang pagpasok ni Niu Gui sa middle court, ay planado nila Master Qin, upang mapadali sa pagpasok sa inner court si Niu Gui matapos ang training. Matapos nito, ay pinasalamatan naman ni Lin Yuan si Head Cook Son sa mga impormasyong binigay niya, kaya naman agad na tinanong nito kung hindi ba nadismaya ang ating bida, dahil ayon din sa kanya ay si Lin Yuan ang pinakatalentado sa kanilang middle court, gayunpaman ay hindi siya makakapasok ng inner court ng dahil kay Niu Gui at Master Qin, sabay tanong na din kung hindi ba sumama ang kanyang loob. Sinabi naman ni Lin Yuan na medyo nadismaya umano siya, pero kung usapang sama ng loob nga daw, ay alam naman niyang simula pa lamang ay hindi na siya siguradong makakapasok ng inner court, kaya ano daw ba ang dapat ikasama ng loob niya? Sabay sabi ding kahit papaano ay natuto naman siya ng martial arts. Interesante ang iyong kasagutan, ngunit mali ka sa isang bagay wika naman ni Head Cook Son, at sinabi nga niyang ang White Ape Cloak Hammer Technique, ay hindi ang pinakamalakas na teknik nila sa pandayan, pero sa tingin daw ba ni Lin Yuan, ay basta-basta na lang nilang ituturo ang teknik na ito sa tulad nila, kaya naman agad ding tinanong ng ating bida, kung hindi ba kumpleto ang teknik na tinuturo sa kanila. Sinabi naman ni Head Cook Son na ang lahat ng formation ay tinuro nila, ngunit sa pamamagitan nga lang daw ng stance at forms ng teknik, ay hindi maaabot ng sinuman ang novice level sa loob ng 3 o 5 taon, kahit pa mataas ang aptitude nila. Sunod ay tumayo nga ito sa kanyang paliguan, at sinabing ang constitution ng ating bida ay maituturing niyang mid-to-low tier, pero masyado nga daw mahina ang kanyang mga buto, kaya naman agad sinabi ni Lin Yuan na nais niyang matuto sa pagluluto sa ilalim ni Head Cook Son, habang iniisip na hindi umano niya lubos akalain, na may kaalaman si Taba sa martial arts, at dahil sa naging head cook nga daw si Taba, ay tiyak na madami siyang alam patungkol sa martial arts. Magaling kang kumuha ng oportunidad wika naman nito, sabay tanong kung tingin daw ba ni Lin Yuan ay pangit ang lasa ng pagkain sa middle court, at kung nais ba niyang makakain ng extra, sa pamamagitan ng pagiging disipulo nito, at hindi nga pinagkaila ni Lin Yuan ang mga sinabi ni Head Cook Son, sabay sabi ding marunong din naman siyang magluto, bukod doon ay masipag din naman siya, sabay pakiusap na kunin siya bilang apprentice ni Head Cook Son. Oh, talaga ba tanong naman ni Head Cook Son, kaya naman agad na kinuha ni Lin Yuan ang kutsilyo, matapos nito ay binunot nga niya ang sibuyas, at matapos ngang makita ni Head Cook Son ang bihasang paghiwa ng ating bida, ay agad niyang tinanong kung gano'n na niya ito katagal ginagawa. Agad namang sinabi ni Lin Yuan na ilang taon na din, habang iniisip na sa nakaraan niyang buhay, ay naging isang apprentice siya ng chef, kaya naman marunong siya sa paggamit ng kutsilyo at pagluluto, at matapos nga niyang marehistro ang kutsilyo sa kanyang system, ay napag-ibayo pa nito ang kaalaman niya sa paggamit ng kutsilyo. Sunod ay sinabi nga ni Lin Yuan, na walang pag-aalinlangan niyang susundin ang lahat ng utos ni Head Cook Son, at ang tanging nais lamang niya ay makakain ng sapat, kaya naman agad na nangiti sa kanya si Head Cook Son. Sunod ay sinabi nga nito, na hindi umano nasayang ang padulas o binigay ng kanyang kapatid na Silver, at dahil sa masipag naman ng ating bida, ay tatanggapin niya ito bilang apprentice, dahil kailangan din naman talaga niya ng makakatulong, dahilan naman upang mapatanong sa kanyang sarili si Lin Yuan, kung binigyan ba ng kanyang second brother ng Silver si Taba, para lamang makapasok at makapagtrabaho siya dito sa pandayan. Sunod ay hinagis nga ni Taba ang maso sa ating bida, at sinabing magpatuloy siya sa pag-ensayo, bukod doon ay sinabi nga din niya, na ang 18 forms na natutunan nila ay hindi naman peke, pero may kulang nga daw sa itinuro sa kanila,
kaya naman ngayong araw ay ituturo niya kay Lin Yuan ang bagay na yun, at ito nga ay ang breathing method, at minsan lang daw niya ito ituturo kay Lin Yuan kaya kailangan itong matandaan ng ating bida, na agad namang nagpasalamat. Samantala makalipas pa nga ang ilang buwan, ay dumating na ang panahon ng taglamig, at habang naglalakad na sa bayan ng ating bida, ay sinabi nitong magmula ng ituro sa kanya ni Head Cook Son ang breathing method, ay nag-improve na ang kanyang pangangatawan, at dahil sa kayanan niyang mapanatili ang breathing method, habang nag-ensayo gamit ang maso, ay malamang sa maaabot na niya ang novice level sa loob ng ilang araw. At matapos nga daw ang aksidenteng pagkatuklas nila sa kaalaman niya sa matematika, ay ginawa siyang tagapamalengke at tagapag-ayos ng mga bagay-bagay sa middle court. At habang namamalengke nga ito, ay napansin niya ang isang sapatos, at agad nga niyang tinanong kung tinitinda din ba nila ito. Sinabi naman ng tindero na pag-aari umano ito ng palaboy na pilay, at hindi nga daw niya alam kung saan ito nakuha ni Pilay. Gayunpaman ay pinilit naman itong ibenta sa kanya, bukod doon ay isang piraso nga lang daw ang sapatos na ito, kaya agad din niyang tinanong ang ating bida kung nais ba niya ang sapatos. At matapos nga itong hawakan ng ating bida, ay napag-alaman niyang isa itong tier 1 na sapatos, kaya naman hindi siya makapaniwala, dahil matapos siyang atasan bilang tagapamalengke sa Pandayan, ay nakakalabas na siya ng 7 o 8 beses sa isang buwan, kaya naman nalibot o naikot na niya ang lahat ng pamilihan, at ngayon pa lamang siya nakakita ng tier 1 na kagamitan. Agad nga ding sinabi ng tindero, na maganda umano ang sapatos na hawak ng ating bida. Kahit pa nag-iisa lamang ito, ngunit kahit medyo luma na nga daw ito, ay binenta naman ito ni Pilay ng isang kapiraso ng silver sa kanya, kaya kung nais daw ito ng ating bida, ay ibebenta na lang din niya ito ng kapirasong silver, pero para sa ating bida nga ay masyado umanong mataas ang kanyang presyo, at agad nga niyang hinagi sa lamesa ang sapatos, kaya naman sinabi ng tindero na kahit 40 copper coins na lang, kung talagang nais niya itong bilhin. Gayunpaman, ay tumalikod naman ang ating bida, kasabay ng pagsabi nito na lamunin na lang niya ang sapatos niya, kaya naman muli siyang tinawag ng tindero, upang mapag-usapan ang presyo. Kaya naman muling lumapit ang ating bida, at sinabi nga niyang napag-utusan siya ni Head Cook Son na bumili ng mga rekado, at magtutungo nga daw sana siya sa Rongsheng District, pero mukhang maganda nga daw ang kalidad ng mga rekado ng tindero. Na sinabi namang top grade umano ang lahat ng ito, sabay sabi ding ibibigay niya ng libre ang sapatos sa ating bida, kung bibilhin ni Lin Yuan ang lahat ng mga rekado niya, at pakunwaring ang nag-aalinlangan ito sa pagbili, pero sa isip-isip niya ay nakalamang na siya. Matapos nito ay agad ngang nagtungo sa isang iskinita ang ating bida, at dito ay agad din niyang sinuot ang sapatos na nakuha niya ng libre, at ito nga daw ang kauna-unahang tier 1 niyang gamit, sabay sabi ding mukhang makapangyarihan nga ang sapatos na ito, ngunit hindi nga niya alam kung magkakaroon ng hindi magandang epekto ito, dahil walang pares ang sapatos. Agad nga din niyang sinuot ang sapatos, habang sinasabi na bahala na si Batman, at matapos nga niyang subukang gumalaw, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang bilis. Agad nga ding naglaway sa tuwa ang ating bida, dahil sa gilas umano ng tier 1 na kagamitan. Bukod doon ay naisip nga niyang kailangan niya itong ma-upgrade kaagad, dahil ang kanyang system ay isang tier 1 na kagamitan o sandata lamang ang kayang palabasin sa kasalukuyan, at dahil sa may 2 araw na cooldown ang pagpapalit ng kagamitan, ay kailangan niyang ma-upgrade ito sa lalong madaling panahon, upang lalo siyang lumakas at magkaroon ng madaming pera, pero agad na din niyang naalala, na kailangan din pala ng malaking halaga upang ma-upgrade ang kanyang system. Sunod ay napansin nga niya ang mga taong nagtatakbuhan, habang sinasabi na andito na umano si Liang A. Shui, kaya naman napapatanong ang ating bida, kung nakahuli na naman daw kaya ng spirit fish si Ling A. Shui. Dito ay sinabi nga nila, na ang mga magulang ni Ling A. Shui ay maagang namatay, ngunit na master naman daw niya ang teknik sa pangingisda. Bukod dun ay sinabi nga din nila na 3 sunod-sunod na spirit fish na daw ang kanyang nahuli, kaya naman bukod sa naipagawa na niya ang kanyang bahay, ay nakapasok pa siya sa isang martial arts hall, at ang martial hall nga daw na ito, ay isa sa 3 pinakamalalaking paaralan ng martial arts sa inner city. Agad nga ding lumapit si Master Chin, at matapos niya itong makita, ay sinabi niyang isang red-browed spirit fish ang nahuli ni Ling A. Shui, at dahil sa mukhang maswerte nga daw siya ngayong araw, ay agad niyang tinanong kung magkano ito ipagbibili ni Ling A. Shui, sabay sabi ding bibilhin niya ito. At bigla nga ding nalungkot ang bida natin, na kanina lamang ay masyado ang tuwa, dahil ang mga spirit fish ay para lang talaga sa mga mayayaman, at makakapangyarihang tao tulad ni Master Chin, sabay sabing napakasaklap umano. Dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang nakikitang sandata, o kagamitan na maaaring makatulong sa paghuli ng spirit fish,
kaya naman minabuti na lang nitong umuwi, bago pa siya lamunin ng inggit. At sa kanyang ang pag-uwi, ay agad naman siyang sinalubong ng kanyang kuya Lilin. At dito nga ay sinabi nitong may binili siyang mga isda sa daan para sa kanila, kaya naman agad din siyang pinuri ng mabait niyang kuya, sabay sabing tumatangkad at lumalakas na umano ang katawan niya, at sakto nga din daw na may nabiling karne ang kanyang hipag, kaya naman ipagluluto siya ng kanyang kuya, pero sinabi naman nitong tapos na siyang kumain, sabay tanong kung tingin daw ba niya ay magugutuman ng ating bida, na ngayon ay apprentice na sa kusina. Matapos naman silang makapasok sa bahay, ay sinabi ng kanyang kuya na masyadong maagang dumating ang panahon ng taglamig, kaya naman gumawa daw sila ng winter coat para sa ating bida, sabay sabing nasa kama na niya ito, pero tinanong naman ni Lin Yuan kung saan siya kumuha ng pera, para sa winter coat. Hindi naman na sumagot ang kanyang kuya, at naisip nga ng ating bida na ang winter coat ay hindi mumurahin kasuotan, at kahit pa mababa ang kalidad ng tela nito, ay alam niyang kulang ang isang silver taels para sa padang, at sapat na nga daw ang isang taels na yun, upang makakain ang kanilang pamilya sa loob ng kalahating taon. Sunod ay sinabi naman ng kanyang kuya, na mataas ang presyo ng uling bago dumating ang taglamig, kaya naman daw nag-extra siya nitong mga nakaraang buwan upang makaipon ng pera. Bukod doon ay sumasahod nga din daw ang hipag ng ating bida, kaya naman nagkaroon sila ng sapat na pera upang ibili ng materyales para sa winter coat ng ating bida. Hindi ko kailangan ang winter coat na yan, wika naman ni Lin Yuan, dahil bibigyan naman daw sila ng winter coat sa pandayan, at mas mainam nga daw kung baguhin na lang nila ang winter coat, nang sa ganon ay maaari itong isuot ng kanyang hipag, habang siya ay nakikilabada sa ibang tao. Anong klase ng winter coat ang maaaring matanggap ng apprentice, tanong naman ng kanyang kuya, at dahil bigay nga daw nila ito para sa kanya, ay kailangan itong isuot ng kanyang kapatid, sabay sabi ding mahirap lamang ang kanilang pamilya, gayunpaman ay pinakasalan pa din siya ng hipag ng ating bida, at kung pinapabayaan nga daw niya ang kanyang asawa, ay kahit tamaan na siya ng kidlat ngayon, sabay sabing tanggapin na ito ni Lin Yuan. Sunod ay humawak nga siya sa ulo ng ating bida, habang sinasabing lumalaki na talaga siya, at buti na nga lang daw ay mas malaking sukat na ang ginawang winter coat ng kanyang asawa, dahil kung hindi ay hindi ito magkakasya sa ating bida, na hindi maipaliwanag ang nararamdaman, dahil sa magkahalong lungkot at tuwa. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay nagtungo sa kusina ang ating bida, at dito ay sinabi niya sa kanyang kapatid na nais niyang malaman ang katotohanan, sabay tanong kung nangutang ba siya ng pera. Agad naman itong tinanong kung sino ang nagsabi kay Lin Yuan, sabay tanong kung si Taba o si Head Cook Son ba. Sunod ay napatingin nga ito sa bintana, at pabulong niyang sinabi, na nangutang siya ng pera mula kay Chen Bao, at ang inutang nga daw niya ay 9 na taels, kaya kailangan niyang ibalik ang 13 taels bago sumapit ang susunod na taglamig, at dahil nga sa kanyang utang, ay mayroon pa naman daw silang natitirang pera kahit pa naghihirap ang kanilang pamilya. Dahil dito, ay malumanay na sinabi ni Lin Yuan na hindi na kailangang mangutang ng kanyang kuya, para sa kapakanan niya, ngunit sakto namang dumating ang kanyang hipag, kaya naudlot ang kanilang usapan. Agad na ding nagtungo sa tabi ng kalan ang kanyang hipag upang magpainit, at dito ay sinabi niyang dahil sa nandito na lang din ang ating bida, ay mas mainam kung tanggapin na niya ang winter coat, nang sa ganon ay hindi na kailangan pang magtungo ng pandayan ang kanyang kuya, sabay sabing hindi niya alam kung anong kamalasan ang meron siya, kaya naman nagpasalamat na lang din ang ating bida. At matapos nga niyang mapansin ang mga chilblain sa mga kamay ng kanyang hipag, ay hindi na nakapagsalita pa ang ating bida. Ang chilblains ay madalas na nakukuha ng mga taong matagal na expose sa malamig at basang lugar. Agad namang nagpainit ng tubig ang kuya ng ating bida, nang sa ganon ay maibabad sa mainit na tubig ng kanyang asawa ang mga kamay nito, at matapos ng masaksihan ni Lin Yuan ang kanilang kalagayan, ay agad na itong nagpaalam at sinabing sa pandayan na lang siya kakain, sabay sabi ding magpahinga na ang kanyang hipag. Kumain ka muna bago ka umalis, wika naman ng kanyang kuya, pero biglang ang tumakbo ng mabilis ang ating bida, kaya naman napabuntong hininga na lang din ang kanyang kuya, habang sinasabi na masyadong mabilis umanong tumakbo ang kanyang kapatid. At habang naglalakad nga siya sa labas, ay hindi na niya napapansin pa ang mga naglalarong bata, kahit patamaan na siya ng mga snowballs nila, dahil sa iniisip niya ang taong pinagkakautangan ng kanyang kuya, at ayon na sa ating bida ay leader ng gang ng mga mangingisda si Chen Bao, pero hindi naman niya maiwasang isipin, kung tama lang ba talaga na 13 taels ang balik ng 9 na taels na nahiram ng kanyang kuya. Sunod ay naisip nga nito, na mabait at simpleng tao lamang ang kanyang kuya, pero hindi naman daw siya pangkaraniwan, dahil napalaki niya ng maayos ang ating bida, kahit pa nalubog sa utang ang kanilang pamilya matapos mawala ang nakakatanda nilang kapatid,
At matapos mamatay ang asawa ng nakakatanda nilang kapatid, sabay tanong sa kanyang sarili, kung kaya daw talaga kayang bayaran ng kanyang kuya ang nautang nito. Pero sinong matinong tao nga daw ba, ang magpapautang ng may malaking tubo, at wala na nga itong magawa, kundi ipanalangin na sana ay wala namang masamang mangyari sa kanyang kuya at hipag, sabay tanong din sa kanyang sarili, kung maaari din kaya siyang mangutang upang ma-upgrade ang kanyang system. Pero bago nga daw yun, ay kailangan muna siyang makarating sa entry level ng White Ape Cloak Hammer Technique, dahil matapos na mag-improve ang kanyang martial arts, ay tiyak na magiging madali na lamang para sa kanya ang kumita ng pera. Kaya naman pagsapit ng gabi sa pandayan, ay nagpatuloy na sa pag-ensayo ang ating bida, habang sinasabi na ang aklat na binigay sa kanya ni Taba, ay naglalaman ng Ape 6 breathing technique, matapos nito ay pinalitan nga niya ng maso ang sapatos na nakalagay sa kanyang system, at muli ay sinimulan niya ang pag-ensayo gamit ang kanyang maso. At dahil nga sa tunog at puwersa mula sa pag-ensayo ng ating bida, ay biglang nagising si Taba, at agad nga itong lumabas upang tanungin kung wala daw bang balak magpatulog ang ating bida. Ngunit bigla nga din siyang nagulat, matapos makita ang ginawang pag-ensayo ng ating bida, na naisip namang mas naging sensitibo na ang kanyang pandama, dahil kaya na nga daw niyang marinig maging ang mga maliliit na paggalaw, sa loob ng 100 metro. At makalipas pa ang ilang sandali, ay na-realize nitong nagbunga na talaga ang ginagawa niyang pag-ensayo, dahil ayon sa aklat matapos magkaroon ng sapat na lakas ang blood chi ng isang tao, ay ma-enhance na din ang kanyang mga palad at tinatawag itong proficiency. Pag ang dalawang kamay naman na ang ma-enhance ng blood chi, ay tinatawag itong minor accomplishments, at major accomplishments naman pag kaya na niyang padaluyin sa kanyang mga paa at kamay ang blood chi. At dahil nga sa naramdaman na niya ang blood chi, ay naisip ng ating bida na kahanga-hanga talaga ang martial arts, ngunit nais na nga daw niyang makahanap na makakatanggali, nang sa ganon ay masubukan niya ang hammer technique niya ngayon din. Habang si Head Cook Son naman ay biglang nangiti, at tinawag nga niya ang ating bida sa pangalan nitong Yuan, sabay sabing magtungo sila sa kusina para sa midnight snack, at dahil natulala nga ang ating bida sa pagtawag sa kanya bilang Yuan ni Taba, ay tinanong nito kung bakit nakatayo pa din siya. Pagpasok nga nila sa loob, ay agad na naghanda ng makakain si Head Cook Son, at dito ay sinabi niya ngayon pa lamang na awaken ang blood chi ng ating bida, kaya naman kailangan niyang kumain upang magbalik ang kanyang lakas, sabay sabi din ngayon ay bibigyan niya ito ng medicinal wine. Agad namang tinanong ni Lin Yuan kung ano ang inuming ito, pero sinabi naman ni Taba na inumin na lang niya ito, sabay sabi na ang constitution ni Lin Yuan ay pangkaraniwan lamang, kaya paano daw niyang naabot ang entry level, bukod doon ay tinanong nga din niya, kung gumastos ba ng malaki ang kuya ng ating bida, upang mabigyan ng mga supplement si Lin Yuan. Mabait sa akin ang kuya ko, wika lang naman ni Lin Yuan, habang iniisip na malamang sa pagdududahan siya ni Head Cook Son, kung dati pa ay hindi niya ipinakita ang talento niya sa paggamit ng maso. Maswerte ka sa kuya mo, wika naman ni Taba, sabay sabing hindi nasayang ang lahat ng ginastos ng kanyang kuya, at kung si Taba nga lang daw ang tatanungin, ay malamang na si Lin Yuan na ang makakakuha sa pwesto, upang magtungo o makapasok sa kanilang inner court. Hindi ba at nakareserba na kay Niu Gui ang pwestong yun, wika naman ito, kaya tinanong ni Taba kung ayaw ba niyang makapasok ng inner court, sabay tanong na din kung natatakot ba siyang magalit sa kanya si Master Chin, at sinabi nga ng ating bida, na hindi umano siya maglalakas loob na kalabanin si Master Chin. Si Master Chin o Chin Shong, ay matagal na umanong naabot ang major accomplishment level sa cloak hammer technique, at sa ngayon nga daw ay malapit na ding magising ang kanyang internal energy, kaya naman hindi siya maaaring ikumpara sa mga pangkaraniwang bantay lamang. Ayon nga din daw sa chismis, ay napagdesisyunan ng si Master Chin ang maging tagapamuno sa mga gwardiya, at ang posisyon na ito ay susunod sa pinakamataas na posisyong shopkeepers, at ang tanging kailangan na lang niya ay mag-breakthrough, upang magising na ang kanyang internal energy. Sunod ay tinanong nga ni Head Cook Son, kung ano ang kinakatakot ni Lin Yuan kung sakaling magalit man si Master Chin, sabay sabing ang kanilang pandayan ay mahigit 200 taon na, kaya naman mayroon na din silang sariling patakaran, bukod doon ay sinabi nga din ito, na hindi pa naman head o pinuno ng mga gwardiya si Master Chin, at kahit maging head na nga daw siya, ay hindi naman niya maaaring gamitin ang kanyang posisyon laban sa pandayan nila. Pero naisip nga ng ating bida, na hindi daw ba at si Head Cook Son ang laging sumisipsip kay Master Chin dati. Sunod ay sinabi nga ni Head Cook Son na may isip naman daw si Lin Yuan, pero dapat nga daw niyang malaman, na minsan kahit para sa kanya na ang isang bagay, ay kailangan pa din niyang lumaban para sa bagay na ito, dahil hindi lahat ng bagay ay mahuhulog na lamang sa kanyang harapan.
Maliban doon ay sinabi nga din niya, na ang mga mahihirap na tao ay kaalaman ang nais makamit, habang ang mga mayayamang tao naman ay martial arts ang nais. Sabay tanong kung gaano kalayo ang maaabot ni Lin Yuan matapos niyang marating ang entry level, kung hindi siya susuportahan ng kanilang shop, dahil nga sa isa siyang hampas lupa. Tama ka, pero wika naman ni Lin Yuan. Kaya naman sinabi ni Taba, na nasa ating bida na umano ang desisyon, kung ipaglalaban ba niya ang spot upang makapasok siya ng inner court, sabay sabing nakitaan daw talaga niya ng talento si Lin Yuan, kaya niya nasasabi ang mga bagay na ito ngayon. Ngunit sa huli ay si Lin Yuan pa din ang magdedesisyon, at agad na itong nagpasalamat sa mga advice ni Taba sa kanya. At matapos ngang mag-inuman ang dalawa, ay bumalik sa labas ang ating bida upang magpatuloy sa pag-ensayo. Matapos nito ay nakatulog siya ng ilang oras lamang, gayunpaman ay puno pa din naman ng lakas ang kanyang katawan. At sa muling nga niyang pag-ensayo, ay sinabi sa atin na ayon sa aklat, ay senyales ng karunungan sa teknik ang kakayahang humataw ng 8 beses gamit ang maso. Ngunit sa ngayon nga daw ay kaya na niyang humataw ng 11 sunod-sunod gamit ang kanyang maso. At habang patuloy nga siyang nag-ensayo sa labas, ay nagising naman na si Niu Gui, na napapatanong sa kanyang sarili kung maaga lang daw ba talagang nagising ang ating bida, sabay bawi din, at sinabing nagsinungaling sa kanya si Lin Yuan nang sinabi nitong hindi siya nag-ensayo tuwing gabi, dahilan upang maisip din nitong masyado umanong tuso ang mabaho nating bida. Agad na din itong sumigaw upang tawagin si Lin Yuan, at matapos siyang makalapit ay sinabi nitong nais niyang makipag-sparring, pero hindi nga nito alam kung bakit siya nakakaramdam ng kaba, habang ang ating bida naman ay sinabing hindi siya interesado. Sunod ay tinawag nga siya ni Taba, at sa pagtalikod ng ating bida, ay hindi makapaniwala si Niu Gui na tinanggihan siya nito, sabay sabi ding malamang sa takot umano si Lin Yuan sa kanya, habang si Lin Yuan naman ay tinanong kung ang kuya ba niya, ang naghahanap sa kanya. Hindi wika naman ni Taba, sabay sabing sa pagkakataong ito ay si Bailiffs ang naghahanap sa kanya, at tinanong nga din niya kung may ginawa bang mali o kasalanan ng ating bida, na tila wala naman alam sa dahilan kung bakit siya hinahanap. Dito ay nagpakilala naman ang tinatawag ni Taba na Bailiffs bilang si Kyuda, at nagpunta nga daw siya sa ating bida matapos makatanggap ng isang kautusan, na mag-imbestiga patungkol sa isang patayan, sabay sabi ding may mga katanungan siya para kay Lin Yuan, na masyado naman ang gulat matapos marinig ang salitang pagpatay, at agad nga siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung may nangyari kaya sa kanyang kuya. Sunod ay sinabi nga nito, na kailangang sagutin ng ating bida ang kanyang mga katanungan. Dito ay sinabi ni Kyuda na ang patungkol sa itatanong nila, ay naganap nung isang araw sa palengke ng Chayo, at tinanong nga ni Kyuda kung naaalala ba ng ating bida ang tindero ng mga sangkap na si Liu San, pero matapos naman niyang marinig ang pangalang Liu San, ay masyado ang kanyang pasasalamat, dahil wala itong kinalaman sa kanyang kuya. Matapos nito ay sinabi nga ni Lin Yuan, na naaalala niya si Liu San, at sinabing kay Liu San siya bumili ng mga rekado o sangkap, pero tinanong naman ni Kyuda kung sangkap lang ba talaga ang binili niya, na agad namang kinumpirma ng ating bida, habang iniisip na libre naman daw ang sapatos, kaya hindi niya maaaring sabihin na binili niya ito, at ang lahat ng sinasabi niya ay walang kasinungalingan. Totoo ba yon? Tanong naman ito kay Taba, at agad nang kinumpirma ni Taba na inutusan niya si Lin Yuan nung araw na yon. Bukod doon ay may record din umano siya patungkol sa mga pinamili ng ating bida, kaya kahit maging tuso daw si Lin Yuan, ay hindi niya maloloko si Head Cook Son. Kung ganoon ay tapos na ang pagtatanong ko sa inyo, wika naman ni Kyuda, sabay sabing magbalik na sila sa kanilang ginagawa, dahil magtutungo na siya sa susunod niyang destinasyon, kaya naman agad ding nagpaalam ang dalawa, at hindi nga makapaniwala si Master Chin, na nakuhang sumagot ng ganun ni Taba sa kanyang harapan. Matapos nito ay sinabi nga ni Taba, na si Kyuda umano ay isang nakakainis na tao at sobrang kulit, kaya naman kahit pa desente ang martial arts niya, ay nananatili pa din siyang patrolman sa kanilang lugar. Gayunpaman ay bihira nga daw ang tulad niya, na hindi natatakot kay Kyushong. Sunod ay sinabi nga nito, na tanging katotohanan lamang ang mga sinabi niya ngayon, ngunit kung may kinalaman sa pagpatay ang ating bida, ay labas na siya sa bagay na yon, pero agad namang kinumpirma ni Lin Yuan, na wala siyang kinalaman sa sinasabi nilang pagpatay. Agad nga ding naisip ni Lin Yuan, na ang foundation ng Dayon Empire ay martial arts, at dahil sa mabangis na kultura ng kanilang lugar, ay tiyak na mabigat ang kaparusahan ng sinumang masangkot sa patayan, kung saan ay maaari ding patayin agad ang mga kriminal, kahit na wala pang hatol. At sa pagtalikod nga ni Taba, ay sinabi nito na ang pilay na si Liu at 5 pa niyang kapamilya ay pinatay, gayon na din ang 5 din nilang kapitbahay, at iisang tao nga lang daw ang gumawa nito,
at ang pinagsususpetsahan nga daw niyang pumatay sa kanila, ay si Liang A. Shui, pero ang hindi niya malaman ay ang dahilan, kung bakit kailangan itong patayin pati ang tindero. At dahil sa mahigit 10 nga ang namatay, ay agad na tinanong ng ating bida kung hindi daw ba isang serial murder case na ito, sabay sabi ding hindi naman mukhang mamamatay tao si Liang A. Shui. Pero sinabi nga ni Taba, na maliban sa mga gang fights, ay ilang taon nang walang naganap na massacre dito sa Gaoliu County, sabay sabi ding hindi pa nakakalabas ulit ang ating bida kaya hindi niya alam ang sitwasyon, pero sa ngayon nga daw ay naka-martial law na ang buong lungsod, kaya naman mas mainam kung mananatili na lang muna siya dito sa Pandayan. Ang animal na yun ay malamang sa baliw na wika pa nga ni Taba, dahil maging ang tindero na wala naman kinalaman ay pinatay niya, dahil dito ay agad namang naisip ng ating bida, ang patungkol sa sapatos na binente ng pilay sa tindero, na siya namang binigay ng libre sa kanya, matapos niyang bilhin ang lahat ng kasangkapan na tinda nito. Agad nga din siyang napapatanong, kung ang sapatos daw ba talaga ang dahilan kung bakit pumapatay ng tao ang serial killer, at agad na din niyang naisip na kailangan niyang magpadala ng liham sa kanyang kuya, dahil hindi siya makakauwi hanggat hindi nahuhuli ang killer. Samantala sa paglabas nga nila Kyuda, ay sinabi nitong may tinatago umano ang ating bida, kaya naman sinabi ni Master Chin, na maaari naman niyang dalhin sa kulungan si Lin Yuan kung may pagdududa siya, pero sinabi naman nito na hindi siya maaaring manghuli ng tao, kung wala siyang hawak na sapat na katibayan o ebidensya. Dahil dito ay nasabi na nga lang ni Master Chin, na isang matuwid na tao talaga si Brother Kyu, sabay tanong kung magtutungo ba siya sa Lihei Martial Arts Hall, dahil hindi nga daw ganun kadaling kausap si Wang Luan. Ano naman kung sa Lihei Martial Arts Hall ako magtutungo? Paano sila makukumpara sa aking tiyuhin wika naman ni Kyuda, sabay sabing ang foundation ng Dayon Empire ay martial arts, kaya naman kung hindi nila kayang huliin ang mga handgalang bitukang tao, ay matagal na sanang bumagsak ang kanilang imperyo. Ganun ba wika naman ni Master Chin, dahil ayon nga daw sa kanyang balita ay talagang talentado si Liang A. Shui, dahil matapos lamang ang kalahating taon, ay malapit na niyang maabot ang Lihei Sanshou Minor Success Stage, bukod dun ay mukhang plano nga daw ni Wang Luan, na ipadala si Liang A. Shui sa Divine Weapon Valley, kaya naman kung nais arestuhin ni Kyuda si Liang A. Shui, ay kailangan niyang magmadali. Divine Weapon Valley tanong naman ni Kyuda, at masyado nga ang tawa ni Master Chin, habang sinasabi na alam niyang martial arts ang foundation ng Dayon Empire, pero may hangganan nga daw ang kanilang kapangyarihan, dahil may patakaran ang mga sekta sa daigdig na ito. Samantala habang patuloy naman sila sa paghahanap sa kriminal, ay isang misteryosong lalaki ang nagtatago sa isang bahay, at hindi nga makapaniwala ang lalaking ito, na isa umano siyang layon sa kagubatan, ngunit kailangan niyang magtago sa mga asong nasa lansangan. Sunod ay tinawag nga niyang bastardo ang isang lalaki, dahil matapos umano nilang alisin at nakawin ang lahat ng kanyang kasuotan, ay kinuha pa nila maging ang kanyang sapatos, at dahil nga sa kanyang galit, ay sunod-sunod na sampal ang natamo ng lalaking ito. Ngunit hindi pa nga daw niya maaaring patayin ang lalaki, dahil tanging ito lamang ang maaari niyang makuhanan ng impormasyon sa ngayon, at matapos nga niyang banggitin ang iba't ibang pangalan, ay sinabi nitong maghintay lamang sila hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat, at sisiguraduhin nga daw niyang magmamakaawa silang patayin na lamang sila. Sunod ay sumilip nga siya sa pintuan, at sinabi na masyadong malakas ang loob nila, upang tangayin ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Samantala pagsapit naman ng gabi, ay nagtago sa CR ang ating bida, at dito nga ay napapatanong siya kung may sekreto bang nakatago sa sapatos na ito, at agad na din niyang siniyasat ang sapatos, ngunit wala naman siyang makuha, hanggang sa biglangang natanggal ang mga sweles nito. Dito ay napansin niya ang nakasulat sa sweles ng sapatos, at matapos nga niyang matanggal ng tuluyan ang sweles, ay nabasa niya ang patungkol sa Battle Slaughter Hammer, at napagtanto na isa itong martial arts technique. Agad na din siyang napapatanong, kung sinong siraulo daw kaya ang magsusulat ng teknik sa sweles ng sapatos, ang teknik na ito ay tinatawag na The Way of Arms, Battle Slaughter Hammer Technique, bukod duna ay nalaman din niyang isa itong sekretong teknik mula sa Divine Weapon Valley. At dahil sa isang S-grade ang teknik na ito, ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung ang White Ape Cloak Hammer Technique ba, ay isang middle grade, o lower grade lamang, at malamang na ang teknik nga daw na ito ang dahilan, kung bakit pumapatay ang serial killer. Sunod ay naisip nga niya, na maaaring alam na ng killer na nasa kanya ang sapatos, at malamang sa sinusubaybayan na din siya sa mga oras na ito, at dahil sa maaaring siya na sunod na target ng killer, ay kailangan niyang matutunan ang abilidad na ito, dahil dito na din nakadepende ang kanyang buhay.
At ang naganap ng lockdown sa Gaoliu County, ay nagtagal lamang ng 2 buwan, dahil pumayag man o hindi ang kanilang magistrate, ay wala na itong magagawa kundi ipatigil ang lockdown at patagang hanapin ang kriminal. Samantala sa isang lugar nga dito sa Gaoliu County, ay isang tao ang halos matabyunan na ng nyebe, at makalipas ang ilang sandali matapos itong tumayo, ay kitang-kita ang lahat ng sugat sa kanyang katawan. Dito ay napapatanong ang lalaking ito, kung bakit umano napakaraming internal energy master sa napakaliit na lugar na ito. Sunod ay sinabi nga nito na ang Divine Weapon Valley umano, ay hindi takot sa pangunahing sekta ng Dianlong, ngunit ang 5 Jade Poison Blade, at ghostwriter na si Yu Shen, ay muntikan na siyang mapatay sa huling pag-atake sa kanya. Gayunpaman ay kailangan na nga daw niyang magpatuloy, at kinuha nga niya ang damit ng kalansay bago siya lumabas ng bahay. Samantala dahil naman sa patuloy na pag-ensayo ni Niu Gui, ay naging matagumpay ito upang maabot ang entry level, at dahil nga sa kanyang pagsigaw, ay agad na naglapitan sa kanya ang kanilang mga kasamahan, upang batiin siya sa pag-abot ng entry level. Ngunit habang patuloy nga ang pagbati ng mga ito kay Niu Gui, ay napapatanong siya sa kanyang sarili, kung hindi pa naman siguro naabot ni Lin Yuan ang entry level matapos ang 2 buwan, sabay sabi sa kanyang sarili na malamang sa hindi nga daw, dahil kahit pa matalino ang ating bida, ay hindi naman itinuro ni Master Qin sa kanya ang breathing method, isa pa ay hampas lupa nga daw si Lin Yuan. Bukod doon ay naisip nga din niya, na kailangan na niyang umiwas sa mga hampas lupa sa lugar na ito, dahil mga pangkaraniwang tao lang din sila, at ang landas nga daw na tatahakin niya, ay hindi nakatadhana para sa mga tulad nilang hampas lupa. Agad na din siyang naglakad, habang iniisip na kailangan niyang ipaalam sa kanyang brother-in-law o kay Master Qin, na naabot na niya ang entry level sa lalong madaling panahon. Ngunit matapos nga siyang makarating sa lutuan ng pandayan, ay bahagya siyang napatigil, at dahil sa pagnanais na malaman ang ginagawa ng ating bida, ay agad siyang sumilip sa tarangkahan. At dito ay masyado nga ang kanyang gulat, matapos makakita ng isang snowman umano na may hawak na maso, pero matapos na niyang maisip na malamang na si Lin Yuan ito, at malamang na namatay na siya dahil sa lamig, ay agad niyang binuksan ang tarangkahan. Pero isang malakas at malaking bilog na enerhiya nga ang biglang bumalot sa nakatayo nating bida, matapos nito ay pinaikot ni Lin Yuan ng mabilis ang kanyang maso, dahilan upang mapatakip ito ng kanyang muka, at agad na napapatanong kung ano ang nangyayari. Sunod ay malakas na hangin nga ang kumalat sa paligid, matapos ng ginawang pagwas-iwas ni Lin Yuan sa kanyang maso, dahilan upang mapatanong ito sa kanyang sarili, kung na-master na ba ni Lin Yuan ang White Ape Cloak Hammer Technique, sabay sabi ding imposible umano ito, at agad na din siyang tumakbo, habang iniisip na kailangan niyang ipaalam ito agad kay Master Qin. Samantala, naisip naman ng ating bida na ang pag-ensayong muli gamit ang maso, ay malamang sa hindi na makakatulong upang mapag-ibayo pa niya ang teknik, pero mukhang nagpapatong naman daw ang White Ape Cloak Technique at ang teknik na nagmula sa Divine Weapon Valley, kaya napapatanong siya kung isa na din ba siyang minor accomplishment stage ngayon, pero bigla ngang sumigaw si Head Cook Son, at sinabing may utang na 12 taels sa kanya ang ating bida. Gayunpaman, ay tinanong naman ni Lin Yuan kung maaari pa ba siyang makautang, dahilan upang sabihin nito na lumayas na si Lin Yuan, pero sinabi naman ng ating bida na sigurado namang magbabayad siya, kaya naman agad din niyang nakumbinsi si Taba, at dahil sa may nakikita nga daw itong progress sa pag-ensayo ng ating bida, ay agad niyang tinanong kung magkano ang kailangan ni Lin Yuan, at sinabi nga niyang 13 taels, kaya naman muli itong nagalit. Sunod ay tinanong nga ni Lin Yuan kung ano ang kaguluhang nangyari nung isang gabi, at sinabi nga ni Taba na ang general manager sa shop nila ay naghanda ng salo-salo, pero matapos umano ang salo-salo na ito, ay mayroong umatake sa hallmaster ng Lehigh Martial Arts Hall na si Wang Luan, at muntikan na nga daw siyang mapatay, kaya naman matapos nilang mahuli ang nagtangkang pumatay sa hallmaster, ay agad itong kinulong. Talaga bang nahuli na ang umatake, tanong pa ni Lin Yuan, na agad ding kinumpirma ni Taba, at dahil nga daw sa agarang aksyon ng general manager, ay hindi naging malubha ang kalagayan ng hallmaster na si Wang Luan, ngunit ang kanyang mga disipulo ay namatay. Sunod ay tinawag naman ni Master Qin ang ating bida, at agad naman siyang inutusan ni Taba upang lumapit, habang ang ating bida naman ay naisip na mas matipuno daw si Master Qin ngayon, kumpara nung huli niya itong nakita, at ayon na din sa kanya ay malamang sa 2 metro na ang tangkad ni Master Qin. At matapos nga silang magtungo sa isang kwarto, ay tinanong ni Master Qin kung alam na ba ni Lin Yuan ang dahilan, kung bakit siya pinapante dito, na agad naman niyang kinumpirma, at dito nga ay sinabi ni Master Qin, na ang tindig ng ating bida ay tila isang ape bear,
bukod doon ay dumadaloy na din sa kanyang katawan ang blood chi, kaya naman kahanga-hanga talaga ang talento niya. Dahil ito sa inyong turo Master wika naman ni Lin Yuan, pero tinanong nga ni Master Qin kung dahil ba talaga ito sa pagtuturo niya, sabay sabi na kahit umano hindi kasing ganda ng constitution ni Niu Gui ang constitution ng ating bida, ay nababagay naman sa kanya ang White Ape Cloak Hammer Technique, dahil sa likas niyang abilidad sa paggamit ng maso. Kaya nararapat umano talaga dapat sa ating bida ang spot, upang makapasok ng inner court, ngunit naipangako na nga daw niya ang spot na ito sa isang tao, at sa pagkakataong ito, ay kailangang si Niu Gui ang makapasok sa inner court, sabay tanong kung magagalit ba si Lin Yuan sa kanyang desisyon. Ang disipulong ito ay walang lakas ng loob upang magalit wika naman ni Lin Yuan, kaya tinanong ni Master Qin kung wala lang ba talaga siyang lakas loob upang magalit, at ang ibig sabihin nito ay talagang dadamdaman niya ang desisyon ni Master Qin. Sunod ay sinabi nga ni Master Qin, na dati umano ay nagaganap lamang ang assessment kada 3 taon, ngunit magmula nga daw ngayong taon, ay magiging taon na ang assessment, at dahil nga sa progreso ni Lin Yuan, ay tiyak umanong siya na ang makakakuha sa spot ng inner court sa susunod na taon, sabay sabing maaari na siyang umalis, kaya naman nanatiling tahimik na lang ang ating bida. Samantala, sinabi naman ni Niu Gui na makakapaghintay naman siya hanggang sa susunod na taon, at dahil mas malakas sa kanya si Lin Yuan, ay ayos lamang umano kung mauna na si Lin Yuan. Pero sinabi nga ni Master Qin na hindi na sila maaari pang maghintay ng isang taon, sabay tanong kung ano sa tingin niya ang dahilan, kung bakit tinalaga siya sa middle court, habang si Du Yunlei naman sa front court, Suling sa back court, at kung bakit nagtanim sila ng mga tao nila sa service courtyard, gayon na din sa external affair courtyard. At ang dahilan nga daw ng lahat ng ito ay para makapasok siya sa inner courtyard, ngayong taon, at magiging huli na nga daw ang lahat pag hinintay pa nila ang susunod na taon, kaya naman napapatanong si Niu Gui kung ano ang ibig sabihin ni Master Qin. At sinabi nga ni Master Qin, na sa tagsibol ng susunod na taon, ay bubuksan ng Divine Weapon Valley ang kanilang gate, at ang shop nga daw nila ay gumastos ng napakalaking halaga para sa oportunidad na ito, kaya naman kung hihintayin pa niya ang susunod na taon, ay hindi siya makakapasok ng Divine Weapon Valley, dahil sa susunod na taon, ay sa Zilang Manor na nila ipapadala ang mga makakapasok ng inner court. Sunod ay sinabi nga niya, na ang basehan ng Divine Weapon Valley sa pagkuha ng mga disipulo, ay ang Constitution, at dahil sa lower middle grade lang ang Constitution ni Li Yuan, ay tiyak umanong hindi siya makakapasok ng Divine Weapon Valley. Sunod ay hinagis nga niya ang isang bote, at sinabing ang Constitution ni Niu Gui ay upper middle grade, kaya naman kailangan niyang pagbutihan ang pag-ensayo, upang makapasok siya ng Divine Weapon Valley, at ang pagpasok nga daw niya sa Divine Weapon Valley, ay maituturing na niyang pinakamahalagang hakbang sa kanyang buhay. Makakapasok ba talaga ako sa Divine Weapon Valley, tanong naman ni Niu Gui, pero sinabi nga lang ni Master Qin na pagbutihan niya sa kanyang pag-ensayo, nang sa ganon ay hindi siya madismaya sa resulta ni Niu Gui. Samantala, naisip naman ng ating bida na kung hindi siya nagkakamali, ay malamang sa nag-breakthrough na si Master Qin Shong sa internal energy, at kung nakapag-breakthrough na nga daw talaga siya, ay tiyak na siya na ang susunod na magiging head ng mga gwardiya, kaya hindi siya sigurado kung kaya pa bang tapatan ni Head Cook Son, si Master Qin pag nangyari yun. At dahil naging mabait nga sa kanya si Taba, ay hindi niya umano ito maaaring hayaan na madismaya, kaya naman mas mainam kung magtungo na siya sa palengke, upang magbaka sakaling makahanap ng high-tier na kagamitan. At pagdating na niya sa palengke, ay naisip nitong tulad ng kanyang inaasahan, na sa taunang Fuyu Grand Market, ay maraming mga tiered weapon, pero sayang nga lang daw at hindi sa kanya ang mga ito. Hanggang sa bigla nga niyang napansin ang side sa tabi ng matanda, at agad nga niyang tinanong kung magkano umano ito, habang iniisip na ang haba ng talam ng side ay mahigit 30 centimeters, kaya malamang sa hindi ito kagamitan sa bukid. Agad namang tinanong ng matanda kung nais ba talaga niya itong bilhin, dahil ang side umanong ito ay pamana pa sa kanya ng kanyang lolo, at dahil sa gamit na niya ito buong buhay niya, ay hindi niya kayang ibenta ito, pero bigla namang humawak sa kanyang balikat ang kanyang apo, at sinabing ano daw ba ang silbi ng isang sirang side. Agad namang hiniram ng ating bida ang side, at napag-alaman nga niyang isang tiered na sandata ito, bukod doon ay sinabi din ng kanyang system na ito ay sandata ng mga Yuan Army, bukod doon ay gawa din ito sa black gold iron, at kayo na ang magbasa sa iba pang mga detalye. Dahil dito ay napa-holy shit ang ating bida, dahil mas maganda pa daw ito kumpara sa tier 1 na sapatos, dahil maliban sa mabibigyan siya ng kasanayan sa paggamit ng side, ay mayroon din itong sariling espiritu. Agad nga niyang sinabi na kukunin niya ang side,
at inalok niya ang matanda ng Three Tails, kaya naman agad din silang nagkasundo. Matapos nito ay nagtungo siyang muli sa isang iskinita, at dito ay nilagay nga niya sa kanyang system ang scythe. Sunod ay naisip ng ating bida na tapos na siya sa pag-ensayo ng White Ape Cloak Hammer, at sakto nga daw ang scythe na ito bilang kapalit ng kanyang maso. Matapos naman niya itong ilagay sa slot ng kanyang talisman, ay isang malakas na kidlat ang nagtungo sa ating bida, at muli nga siyang nakaramdam ng matinding sakit, ngunit sa pagkakataong ito ay napaluhod na lamang siya, at hindi na nawala ng malay tulad ng dati. Sunod ay hindi nga siya makapaniwala, dahil talaga umanong naka-jackpot siya sa side na ito. Bukod doon ay agad nga daw niyang natutunan ang 13 forms ng Sohor side technique, at mula sa pagiging isang novice sa technique na ito, ay ganap niyang naabot ang accomplishment stage, nang hindi nangangailangan ng pag-ensayo. Sunod ay naisip nga niya na sa ngayon, ay na-master na niya ang White Ape Cloak Hammer technique, at naabot na din niya ang great accomplishment level ng side technique. Bukod doon ay may konting kaalaman na din siya sa Way of Arms, Battle Slaughter Hammer technique, gayon na din sa paggamit ng mahabang sandata. Ngunit ang malaking katanungan, ay kung sapat na ba ito upang matalo niya si Master Qin Shong.